Sana mapansin po. Attorney, void po ba pag nagpakasal kami noon, tapos months pa lang kami magkasama, hindi pa 5 years? Tapos pinalabas ng partner ko na live-in kami ng 5 years and more. Sana po masagot. Salamat po. Okay. So, ang tanong niya, kung void ba yung kasal nila dahil wala pa silang 5 years noong nagpakasal sila. So, I suppose, madam, wala kayong marriage license kasi nagpa-exempt kayo sa marriage license. Kasi alam nyo po, meron tayong tinatawag na mga, bago makapagpakasal, well, kailangan kasi merong marriage license. Ngayon, pwedeng magpa-exempt sa pagkuha ng marriage license. Isa doon sa mga exception ay kung 5 years or more na kayo na nagko-cohabit. Ibig sabihin, nagsasama bilang mag-asawa ng walang benefit or walang benepisyo ng kasal. So, under Article 34 po yan ng Family Code. So, under Article 34 of the Family Code, it states that no license shall be necessary for the marriage of a man and a woman who have lived together as husband and wife for at least 5 years and without any legal impediment to marry each other. So, ang requirement dito ng batas para ma-exempt from marriage license is nagsama ng at least 5 years. Tapos, without any legal impediment to marry each other. Ano po yung legal impediment? Ibig sabihin, yung babae at lalaki, nagsasama sila nang hindi sila kasal sa ibang tao. Okay? Ibig sabihin, dapat pareho silang single for 5 years na nagsama sila. Okay? The contracting parties shall state. So, ito pa yung ibang mga requirements ng batas, ha? The contracting parties shall state the foregoing facts in an affidavit. So, kailangan mag-execute kayo, yung babae at lalaki, ng affidavit before any person authorized by law to administer oaths. The solemnizing officer shall also state under oath that he ascertained the qualifications of the contracting parties are found no legal impediment to the marriage. Okay. So, yun yung requirements ng batas. So, kailangan mag-affidavit. Kapag nag-affidavit, pupunta kayo sa notaryo publiko at sasabihin nyo doon na tinetestify nyo na kayo ay hindi kasal sa ibang tao at nagsasama kayo ng 5 taon nang walang benepisyo ng marriage. At open kayo sa ibang tao na nagsasama kayo bilang husband and wife without the benefit of the marriage. Okay? So, under oath po yan. And also, of course, as an additional requirement, yung solemnizing officer, kailangan i-confirm niya kung talaga bang kayo ay walang legal impediment. Ibig sabihin, hindi kayo kasal. So, ano yung pruweba para doon? Kailangan makapagpakita kayo ng CENOMAR, Certificate of No Marriage. Okay? Yung 5 years ay magre-recon during the time na single kayo dapat for 5 years. Ngayon, ang tanong ni ma'am, okay, hindi totoo na sila ay 5 years nang nagsasama. Pinalabas lang nung kanyang partner na live-in sila for 5 years and more. So, ang tanong niya, kung void po ba yun? Okay, madam, kung wala pang 5 years kayo nagsasama, supposedly, dapat void yun. Pero, dahil nangako kayo under oath, nag-submit kayo ng affidavit na kayo ay nagsasama for 5 years without the benefit of marriage, that is under the pain of perjury. Ano naman yung perjury? Kapag ka ikaw ay nag-execute ng affidavit at nagsinungaling ka doon sa affidavit na yon, okay? Kasi under oath, nanumpa ka na magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero hindi ka pala nagsabi ng totoo. Pwede ka maging liable for perjury. Tamang void yung kasal, pero that is against the law. Okay? Under Article 138 of the Revised Penal Code. What is perjury? Okay.
It is the act of making untruthful statements under oath in an affidavit or when testifying in an official proceeding with knowledge of their falsehood and with willful intent to deceive. So, may willful intent to deceive. Kaya, yung defense mo na hindi naman totoo na hindi talaga kayo nagsama pa ng 5 years, kaso, nag-execute kayo ng affidavit, kaya hindi nyo rin magagamit yun sa batas. Kasi, bawal yung ginawa nyo po. Tapos, pwede pa kayong maging liable for perjury. Pwede kayong makasuhan ng perjury dahil sa pagsisinungaling. So, ayun. I hope nasagot ko po yung katanungan niyo.